yung pagmamahal na nilalaan mo sa maling tao. Dito pa rin eh. Sa Ilog Pasig. Kuya Den, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Ma'am Liza. My vlog, my rules. What's up mga Kuya Dens? Kuya Dens here, nagbabalik. Ngayong araw na to, nag-iisip ako ng magandang content habang na tayo ay naka-quarantine. Then naalala ko yung isang message sa akin dati ng student ko regarding kung ano yung magandang i-content to. Naisip ko, may sabi na kasi, sir, isang magandang guitar tutorial naman dyan. Doon lang kasi tinanggihan ko dahil hindi naman talaga ako magaling na gitarista. No? More on piano, pianista. Hindi pianista, keyboardista. Okay, ibang pianista sa keyboardista. Pero, isip ko, kahit na basic, siguro, turo tayo ng gitara. Again, hindi ako magaling ng gitarista. Pero tutulungan ko kayo ng isang kanta ngayon na basic na nakikinig ko minsan tinutugtog para matugtog nyo ng maayos when it comes to jamming kayo kasama ng mga barkada ninyo. And para naman ma-enjoy nyo yung parang malapit doon sa original yung talagang tugtugan. So, let's do it! So, ang song natin na medyo himay-himay natin ngayon from Eraserheads, yung With a Smile. Okay? With a Smile. So, ang ginagamit na chord sa With a Smile ay 6. Okay? So, we have G. We have A. Ang ginagamit ko is A minor 7. Tapos B minor 7. Pero open strings lang sa akin. Tapos A minor 7 and D. Yan ang ginagamit sa stats. So, sa verse, sa ibang Okay? And, ang kantang With a Smile, nahati sa sa dalawang part lagi. Na nag-iiba-iba yung chords. Yung verses na yun yung kaninang chord natin. And then, meron siyang pre-chorus. Okay? Yung pre-chorus niya, dalawa lang ang chords na ginagamit doon. I think it's B flat, and then E flat major 7. Yan. Okay? So, himay-himayin natin yung yung part ng intro. Ito guys, gusto kong matutunan ninyo kasi nandun yung pinaka nung kanta parang signature niya na pag narinig mo yung part na yun, yun, With a Smile. Common kasi naririnig natin, diba? Yung strum. Lalo yung mga baguhan lang mag-gitara. Tapos, yan. Pero noon ginagawa ko yun, nung hindi ko pa. Nung matutunan ko, ito pala yung narinig nyo yun, alam nyo na kagad yung kanta. So, dapat sa mga nagigitara, lalo kung yun ang ginagitara, na inaalam ng part na gano'n na yun. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung intro na yun sa With a Smile. Guys, actually, ito lang yun. Yan. Sa, yung first string sa baba, yan. Sa third fret, second fret, then open. Yan. Okay? Kaya lang, sila sama doon sa paggapit ng kunyari yung G. Kayo ng iba pang guitar tutorial na magtuturo sa inyo ng mas malino. Pero sinasuggest ko na pag-aralan nyo yung pinaka-intro na yun para kahit paano may distinguish na yun ngayon tinutugtog niya. Parang minsan nga ginagawa ko pag nagbabasking ako. I-strum ko na lang. So, sige yung camera. Ayan. So, isang bagay pa na gusto kong idagdag. Ayaw mong umayos ka. Yan.
sa mga mga bagong nagigitar pa lang okay. So, sa bawat parte ng kanta, may iba't ibang atake ng pag-i-strum, okay? So, ang tawag sa akin part yun, parang yun yung pinakadamdami ng part na yun para ma-deliver mo siya ng maayos. Halimbawa, kung start pa lang yan, verse, lift your head. Dapat medyo malambot pa lang yung dating ng lift your head. Baby, you don't be scared of the things that could go wrong along the way. Medyo bibigyan mo lang muna siya ng magaan na atake, okay? And then kapag pumunta ka na dun sa sa pinaka pre-chorus niya, yung una-una, ito pa naman nalilito ko lagi sa chords na assistant sa verse nito. Yung E flat ay yung B flat, and then E flat major 7. Yan, lalambigan mo lang ng konti kasi yung kanta malambing. And may no need to hurry. Yung pinakadulo, instead na magiging E flat major 7 ka, lipat ka na kagad ng B. Okay? So, para bumalik ka dun sa dating chords. Diyan ka na ngayon magbibigay ng mabigat na damdamin si strumming. To the bad times, even if my head to pet you every day. Pakita ko sa inyo yung strumming na ginagawa ko. So, strumming guys, ayan. Kasi napapansin ko nung lalo sa mga bagong nagigitara, pag ni-strum sila, hindi ko na nga magawa kasi walang dynamics. So, tuturuan ko kayo ng konting dynamics ngayon. Pag sinabi natin dynamics, yung tamang pagbibigay ng tawag ito, ng atake doon sa strumming. Halimbawa, first verse or stanza ng with a smile. Baby, don't be scared. Kung mapapansin nyo pa nag-i-strum ako, iba yung bigay ko sa taas at iba yung bigay ko sa baba. Yun yung pinakamadaling okay? Baby, don't be scared of the things that good. Instead, nakatulad ng ginagawa na your head. Excuse me, nagpapantay tuloy nagpapantay tuloy yung tunog ng bass at saka nung treble. Instead na makagawa ka ng magandang rhythm sa pagigitara, hindi tuloy nagpapantay yung tunog, walang dating, kumbaga wala lang, plain as ano. Pero pag yung ginagawa mo is iba yung bigay mo doon sa bass string, sa treble string. Nakokontrol mo ngayon yung damdamin nung kanta. Nabibigay mo ngayon yung tamang atake sa bawat verses, sa bawat parte nung kanta. Paano ba yung sinasabi mo na yung credits? Ganito yan. Okay? Bawa, stanza. Lift your head. Baby, you don't be scared. It's the things that could go wrong along the way. Tapos talog tayo ng pre-chorus. Medyo lumakas ng konti. Lambing muna. Tapos, diba? Iba yung atake si bass sa treble. Tapos balik tayo sa verse mag-iiba yung atake sa verse. That's nice. Even if I had to pet you every day. Yun yung ibig kong sabihin ng tinatawag nating dynamics. So, nagbibigay ka ng tamang atake
doon sa bawat part ng kanta para magkaroon sila ng distinguish kung sino doon yung verse, kung sino doon yung unang verse, kung sino yung pangalawang verse, kung sino doon yung pre-chorus. Okay, mas magiging creative yung pagtugtog mo ng isang kanta, kahit cover lang yan, kung naibibigay mo yung tamang dynamics. Okay? Dynamics kung kailan kay hina, kung kailan kalalakas, kung kailan malambing lang atake mo. Okay? So, tingnan natin ulit na. Buuin natin yung chords na first verse. Okay? Punta sa first pre-chorus and then pupunta tayo doon sa next verse na mabigat na yung dynamics. Okay? Para mas maintindihan yung ibig sabihin. Okay. So again, G, A minor 7, B minor 7, although B minor 7 ito, pero B minor 7 ko ito, makita sa camera. Balik lang A minor 7 and D. Okay. Tumuna tayo sa intro. Stanza. It seems that could go wrong along the way. You get by with a smile. Na 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 na. Balik si Stana, balik tayo sa verse. Stay through the bad times, even if I had to let you every day. Smile, smile. Another pre-chorus. Pansin nyo dun sa another pre-chorus na bigay ko, although medyo maganda na mabigat na yung kaskasan niya, yung dynamics niya, binibigyan ko pa rin ng diin yung pag-atake sa bass at saka sa treble. Teka, paano ko malalaman yung part sa gitara ng bass and treble? Una yung bass, yun na nasa taas, first 3 strings, kung tawagin yung 6th, 5th, and 4th strings. Yung treble, yun yung nasa 3rd, 2nd, and 1st. Kaya pagka a happy ending story, there's no one to love make it go around, and I'll never bring you down and turn your face into a frown. You then along with a little prayer and the song. So I hope kahit paano doon sa konting paghimay-himay natin ng kanta, nakatulong sa inyo, lalo doon sa mga bago pa lang nag-aaral ng gitara, no? Again, ang mga importanteng dapat tandaan niyo, kahit hindi sa kantang ito na with a smile, ay yung pagbibigay ng dynamics sa bawat part ng ng kanta, especially verse, pre-chorus, chorus, magkakaiba yan ng atake. Okay? So and then yung pagbibigay niyo ng tamang way ng strumming sa paggigitara, okay, which is ibang atake sa bass string, sa treble string. Ako yun yung way ng para mabigyan ko ng dynamics yung tinutugtog ko, kasi kung pare-pareho lang naman, parang magiging monotonous lang, maging parang pantay-pantay lang tugtog, walang dating. Tandaan nyo sa musical art, okay, when we do musical art, dapat may magandang atake yung rhythm, okay, may yung
tempo. O nga pala, sa mga, ito napansin ko rin sa mga bagong nagigitara, okay? Mostly, natutugtog nyo yung kanta nang mabilis ang tempo. Ayan. In short, bumibilis yung kanta. May parang, lift your hand, baby, don't be scared. Parang, nabagay, naganda ko sanay. Ang magiging ano nun is, papangit yung dynamics ng tugtog, and then yung kakanta may hirapan. Okay? Mostly sakit yun ng mga bago pa lang na gitara. Try nyo lagi na munang binabagalan yung tugtog. Okay? So yun muna para maramdaman ninyo yung ano, yung kasi kapag binabagalan mo, doon mo muna i-apply yung pinakamagandang dynamics. Ano ba parang yan. Baga lang yan. Kung nalilito pa rin kayo dun sa dynamics na sinasabi ko, may isang paraan pa dyan para yan ma-apply ninyo. Okay? Laging tayo mong bilang ng 1, 2, 3, 4 kapag ka tumutugtog. Ano ko sa inyo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, gumagamit tayo ng 4-4 na timing sa tinutugtugan kung nakakabilang tayo ng 4-4. Kailan natin ibibigay yung dynamics? Minsan, binibigay ko yun every 2 and 4. Diba? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ayan. Ang explanation dun kasi kapag kung 2-4 ang atake ng ng kanta, yung laging 1-2 mabigat. Kung 4-4 naman, yung pang 4 ang mabigat ba? 1-2-3-4 1-2-3-4 yan. Doon sa strumming. Okay? Yun yung technique ko na ginagawa. Minsan sa bilang. Ngayon, dahil pag napapakiramdaman na siya, sanay ka ng matagal na, edi, ano na, okay? So, I hope so itong konting ano na to is nakatulong. Hindi ko nabubuuhin yung kanta. Okay? Practicein nyo lang ng practicein, okay? Sa mga bagong nag-aaral lang ng gitara, practicein nyo lang ng practicein. And again, another one is bagalan. Okay? Tapos bigyan ng dynamics ang pagtugtog sa gitara, especially ng kahit anong kanta, kahit hindi itong ano. And then pag-aralan yung mga distinct sound nung tunutugtog para hindi mo kailangan explain sa tao kung ano tinutugtog mo. Okay? Pagdaraling nila lang. Alam na nila yan na with a smile yan. Okay? So, and then, alamin yung, sa pag nakikita mo naman kung meron kang song hits, yung mga parts ng kanta, okay, may verse, pre-chorus, chorus, yan. Iba-iba ang, again, iba-iba ang atake niyan. And another thing, i-insert ko lang dito sa mga nagbagong nagigitara pa lang, okay, o kaya mga ilang buwan pa lang ng gitara, may isang sakit kayo minsan na hindi nyo napapansin na dapat binagamot. Minsan, hindi nakatono ng maayos ang gitara. It's, siguro sa ibang content ko yun. Iba't ibang paraan para maitono ng maayos ang gitara. Kasi pag nasanay kayo sa maling tunog ng gitara, mahihirapan na kayong mag-adjust. Actually, kung doon sa mga matatalas ng tenga sa gitara, kung napapansin nyo, ang tuning ko ay hindi standard. Dahil ang tuning ng E-heads, lagi silang naka-flat. Okay, half step pababa yung kanilang tuning. Okay? So I hope kahit paano nakatulong tong konting tutorial. Again, hindi ako talaga gitarista. Hindi ko kayang ituro ng
madali yung about sa guitar. I can, siguro kung one-on-one, may gitara ka, sa harapan yan, gitara ko, may tuturo ko sa'yo noon. Then, basic yung tuturo ko. Siguro, in the next content na magtuturo ako ng konti sa guitar, susunod ko siguro yung intro ko kanina. Yan. So, babaybayin din natin. May mga maling chords din akong napapansin sa mga pagtugtog niyan. So, dapat itama natin. Pag nagigitara tayo, siguraduhin na natin tama yung tinutugtog natin. Kasi, hindi natin alam. Pag nag-jamming tayo gitara, kahit group jamming, may makikinig dyan na marunong. Tapos, i-criticize ko palihim. Okay? Para maiwasan yan. At para sa ikatututo na rin natin, tutulungan ko kayo dahan-dahan. I hope so na kahit paano na may natutulong kayo sa binanggit ko. And soon siguro magko-content din ako ng tutorial paano mag-compose. Alam ko may mga nag-aabang noon sa mga talagang gusto nilang karirin yung pag-compose ng kanta. Sige, pagbibigyan ko kayo. There will be a time na basic nung composition tuturo ako through this video. Salamat sa mga nanonood. Pwede kayong mag-comment sa baba kung anong gusto nyong kantang baybayin natin. Basta kaya ko gitarahin. Hindi ko po ako magaling mag-gitara. Okay, yung kaya kong gitarahin, kaya kong baybayin ng konti, ituturo ko sa inyo. Hindi ako leadista, baka magpaturo kayo sa akin ng lead. Paturo kayo ng konting pagbasa ng tab, marunong ako konti. Music sheet, hindi. Pero yung yung tamang lang, yung tamang pwedeng katambay tayo, tapos jamming, yun lang. Tutugtog lang ng maayos, tatakbo ng maayos. Hindi yung kailangan masyadong plakadong. Hindi ako plakadong tao. Tutusin. Okay? So, salamat. Kachat ka naman sa akin. Hope magkita ulit tayo dito sa tutorial ni Kuya Dencho, Kuya Dens, sa paggigitara. Yung tamang gitara lang. Hindi yung talagang malupitan. Okay? So, this is Kuya Dens. At papasalamat sa mga nanonood. Subscribe sa mga bagong nanonood. And, abang kayo sa mga susunod nating guitar tutorial. This is Kuya Dens. Salamat. Sana may naituro ko naman. This is the first time na nag-guitar tutorial ako sa vlog ko. Thank you very much. Kuya Dens, signing off. Bye-bye. Tayo ay pinagtagpo, hindi dinadhana, sadyang mapalaro itong mundo. Nalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mapabalikan. Pinagtakbo, ngunit hindi dinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Picture natin yan.